Kung pupunta lang naman kayo sa Iloilo or Bacolod, dumiretso na lang kayo sa Boracay para masulit talaga yung gala ninyo. So here's what we did after our Bacolod trip. Dumiretso kami ng Boracay. So ito na nga, pumunta na kami sa port ng Roro. Hindi kami nag-fast crab kasi hindi naman kami naghahabol ng oras. So nag-Roro kami kasi nga yung difference ng pamasahe is masyadong malayo. Yung fast crab is 550 while sa Roro naman yung pamasahe is only 80 pesos. And then yung difference sa travel time nila is only 20 minutes. Take note, 20 minutes lang. 2 hours yung Roro while yung fast crab is 1 hour and 40 minutes. So, di ba mas malaki yung savings niyo pag nag-Roro kayo. Yun lang, medyo komportable talaga yung upuan pag nasa fast crab kayo. After 2 hours, tanaw na natin yung Dumangas Port. So, ito yung port ng Roro. Iba naman yung port ng fast crab. Yung port pala ng Dumangas is medyo malayo sa city proper compare mo doon sa port ng fast crab. So nagtanong ako sa mga locals kung ano ba yung pwedeng masakyan going to the city proper. Sabi nila, pahirapan talaga ang magsakay kasi kailangan mo magpunta doon sa highway talaga na dinadaanan ng mga bus or ng jeep. Good thing nakabook agad kami ng taxi from the port of Dumangas diretso na pa Boracay. So yung pamasahin namin is 5,000 yung singil ni Kuya, so hindi na kami lugi. And then dumaan na rin kami sa airport kasi sinundo namin yung kasama ko from Jensen pa yan sila o isang pamilya talaga yan sila going to Boracay. And finally, after 4 hours na biyahe, nakarating na kami dito sa Boracay. Hindi na ako naka-video from the jetty port, yung pagbayad ng environmental fee, the terminal fee. So, ang ginawa namin is kumuha na lang kami ng package worth 475 per person kasi 8 kami, 6 na adults, 2 na bata. So, nagkuha na lang kami ng package worth 475. So, meron na siyang inclusion na may shuttle services, may terminal fee, may environmental fee, back and forth na yun siya. Plus, yung bayad pa pala sa bangka. The next day, nag-land tour kami. Nag-rent na kami ng e-trek for 4 hours. Then, nag-ikot-ikot lang kami at pinuntahan namin yung mga famous spots talaga na pinupuntahan ng mga turista doon. Pagkatapos namin ng land tour is bumalik na kami doon sa hotel namin at saka naligo na lang kami doon sa pool. And pagkatapos maligo, hindi pwedeng ma-miss namin itong sunset dito sa Boracay. This golden hour talaga shouldn't be missed pag pupunta kayo ng Boracay. Kinagabihan may pa-fire dance ang La Carmela. Actually, ang daming activities na pwedeng gawin pag gabi. Yun lang kasi may mga kasama kami mga bata so hindi kami pwedeng magbabad talaga sa labas kasi pagod na yung mga bata. Kinaumagahan naman, medyo gloomy yung weather. So, naligo na lang kami sa dagat. Actually, medyo marami yung lumot that time. Pero okay lang, na-enjoy naman kami. After naming naligo, nag-check out na din kami kasi we're going back to Iloilo na. So, as you can see, ang daming tao that time. Good thing kasi nakakuha kami ng package. So, hindi na kami kailangan pumila kasi meron nang nag-a-assist sa amin. And then, diretso na kami doon sa bangka. And ayun, nakarating na rin kami dito sa Iloilo at saka ang lakas ng ulan pagdating namin at nag-check-in na rin kami dito sa Diversion 21. In fairness, maganda yung hotel nila, tsada at saka malinis at isa pa, malapit lang ito sa SM. The next day na naman is gumala kami doon sa Guimaras Island, Dimago, capital of the Philippines. Actually, ang lapit niya lang sa Iloilo, mga around 15 to 20 minutes lang yung biyahe niya. Parang Samal Island lang ng Davao. So, ayan, nag-explore lang kami ng konti. And then, dito pala matatagpuan yung Sinukuan Tree or the Miracle Tree na sinasabi nila na which is yung cross is nasa center ng kahoy. Ito ay naki-MGS na ito before, kaya na trending yung Guimaras dahil dito.